today's video ay sasagutin natin yung isa sa mga katanungan this 2026. Dali pa ba maging PR dito sa Canada? Grabe guys, as in sobrang tagal ko na hindi nakapag-video. I am pregnant at manganganak na po ako soon. Kaya naman, isi-share ko din yung mga journey ko na yan. Interesado kayo sa mga ganitong channel like yung buhay dito sa Canada, how to be a permanent resident, Canadian citizen, or naghahanap kayo ng work, immigration pathways, basta all about Canada, ay mag-subscribe lang po kayo. Yan po yung mga videos na ina-upload ko. So yes, posible pa rin naman po na maging PR dito sa Canada. Yun nga lang ay mas mahirap lang po na siya compared before. Lalo na kung nasa Canada ka, ay mas higher yung chance. Kasi naman ay mas humigpit yung Canada immigration. Ng Prime Minister pa si Justin Trudeau ay talaga namang naghigpit saka nag-adjust yung mga immigration levels, yung housing crisis, yung cost of living, mas kumonte yung spots ng mga PR na kinuha nila compared sa mga previous years. Mas nag-strict pa yung mga rules para sa mga international students na ginagamit dati yun ng mga Pinoy papunta dito sa Canada, yun yung pathway kasi mag-school ka lang sa mga designated learning institution and then makakuha ka na ng work permit for 1 year, 2 years. So ngayon, medyo nagbubukas-bukas ulit. Kaya standby lang kayo, lagi kayong manood ng mga immigration news kasi minsan ay bigla sila nagbubukas ng mga bagong pathways para makakuha sila ng more immigrants. Yes, mas may mga chance talaga yung mga may work experience na dito sa Canada. Mas may chance ka sa express entry, kung meron kang mga employer support o kaya yung katulad dito sa amin sa Manitoba, like nakuha ko na po yung dalawang kapatid ko, MPNP po sila under skilled worker outside Canada. Medyo mas dumadami na rin yung mga in-demand jobs na dinadagdag nila dun sa list na tinanggal nila noong 2024-2025. Yung mga ibang trabaho or industries na mga healthcare, trades, electrician, welder, plumber, agriculture, transport, truck drivers, yan yung mga priority ngayon ni Immigration of Canada. I remember yung mga taon na 2018-2022, yan talaga yung ang bilis nila na makakuha basta nasa field ka na yan. Sunod-sunod yung mga draw ng mga permanent residency. Yung sa kapatid ko nga, parang inabutan nyo ng 1 year something. Basta wala pang 2 years, nakapunta na agad sila dito. Kasi nga, way back ay kailangan talaga nila ng more immigrants. Mas mataas yung CRS score mo, mas may chance ka. Tapos talaga may mga target occupations. Yung mga taga dito yung kinuha nila sa Canada, mostly hindi naman sila ganun tumatagal. Unlike kapag mga outside Canada, lalo na tayong mga Pinoy, I feel like gusto talaga nila tayo. Kasi nga, mga masisipag, hard worker, ganyan. Saka, willing talaga tayong magtiis. Makakuha ng work permit, maging permanent resident, tapos makuha natin yung family natin. So, medyo kilala na tayo yung race natin sa ganyang mga katangian. Kaya hindi nag-aatubili yung mga employers na talagang gumastos para lang mag-hire ng mga Filipino workers. Pero make sure na legit naman po yung inyong a-applyan. Kasi yung iba, minsan hindi legit or nangihingi ng pera, scammers, ganyan. So, ingat po kayo dyan. Lagi rin ako nag-upload na, beware dito sa mga ganito. Kapag nangihingi sa inyo ng placement fee, biometrics, mga ganyan. Hindi po sila maghihingi sa inyo dahil no placement fee po ang Canada. Bawal na bawal po yan. Sasagot po dapat ng employer. Lahat. Pero kung tatanungin nyo ko, worth it pa rin ba pumunta dito sa Canada sa ngayon na status ng Canada, ngayon na nangyayari sa Pinas, kung okay naman ba kayo dyan, and settled kayo, and all. So, ako, based sa experience ko, bago po ako pumunta dito sa Canada, ay medyo
okay naman po. Like, nag-work po ako sa Solaire Casino. Tapos nag-cruise ship ako before. So, okay naman yung sahod ko. Kayang makabuhay ng pamilya, magkaroon ng bahay, sasakyan, ganyan. Pero, syempre, yung safety and security, yun yung mga isa sa mga kinonsider ko, yung government, tapos yung future ng family. Kasi gusto ko ba na ganito lalaki yung mga kids ko, yung sa parents ko, masusupport ko ba sila na kahit anong gusto nila, mabibili ko, yung mga kapatid ko, masasharean ko ba sila ng mga blessings. So, I don't think nung nasa Pinas ako is magagawa ko yung lahat ng mga goals at pangarap ko ngayon. Mas mataas din naman talaga yung sahod dito sa Canada compared sa Pinas. Kasi yung sinasabi nga ng iba, ay, ayoko din sa Canada, ayoko sa US or sa ibang bansa kasi parang work hard ka lang, wala ka ng time sa ganito, wala kang time sa ganyan, puro ka utang, kasi hindi ka ng bahay, ng sakyan, or parang iniisip ko naman kung nasa Pilipinas ako, tapos kukuha ko ng bahay, ng sasakyan, or kung ano-ano pang gusto ko. Ganun din naman, di ba? Like, hindi ako pwedeng mag-petics din. So, yung mga binabayaran din ako. Dito, medyo mas sulit yung pagod ko. And, dito po kasi ako sa Manitoba, naka-based. Like, 30 minutes, 20 minutes away from Winnipeg. Hindi po masyadong mataas yung cost of living. And, 9 years na po ako dito. So, kung nung dumating ako, kumuha na ako ng aking truck. Tapos ko na po siyang bayaran dahil ilang years lang naman yun, diba? Tapos, kung matitipid ka, like yung ginawa ko, kung may extra money ako, nilalagay ko doon sa sasakyan, then tapos na siya. So, ilang months na rin ako hindi nagbabayad doon. Tapos yung mga extra money, lalagay mo naman sa mortgage. Ganyan. So, alam mo, little by little, makakasettle ka. Pero at first talaga, kulang na lang para mag 3 jobs. 3 jobs talaga ako. Shinare ko naman yun. Check mo yung mga previous na videos ko, yung mga part-time jobs ko, ganyan. Para lang makaipon ako at magkaroon ng extra money para mapabila sa family ko sa Pinas, sa parents ko, and magka-extra para sa mga gusto ko ng bayaran matapos agad. At least, nandito ako na natutupad ko yung mga gusto kong gawin. Unlike sa other provinces na mataas yung cost of living. Dito, medyo relax yung buhay na kung mag-asawa kayo nagtatrabaho kahit na minimum wage kayo, ay kaya nyo mabuhay. And ano lang siya, chill lang. May time kayo para sa inyong family o kids. Isa pa doon, yung free healthcare. Yun yung pinupush ko talaga. Kaya naman, ginagawa ko talaga yung best ko para ma-sponsor ang aking parents papunta dito. Right now, every now and then pumunta sila dito as a tourist. Talagang pinapag-pray ko na sana ay makapunta sila dito para maging permanent resident kasi sobrang laking bagay. Yung ko pag nasa Pilipinas sila tapos magkasakit lang or ano, kahit na gaano katagal na pinaghirapan mo, kahit milyon pa yung meron ka, is wala talaga. Sana may milyon ako. Pero wala po akong milyon sa Pilipinas. Pero kung ganun man yung pera mo, ubos din dahil sa healthcare. So, pag dito, nanganak ako, as in zero talaga yung binayaran ko. Pag kung magpapalaboratory ka or yearly ka magpapamedical, lahat ng vaccines and all, wala kang babayaran talaga. Nising kung billing. Hindi naman siya actually free kasi binabayaran daw yun galing sa ating taxes. Yung isa pa, yung my child benefits, yung mga anak ko na kung sakali man na nag-iisip ako actually na maging isang full-time mom na lang ay mabubuhay naman kahit papano kami dahil nga hindi naman kami masyadong maluho, ganyan. Saka maybe next time isa-share ko sa inyo sa ibang video kung paano yung mga tipid tips. Kahit di naman siya ganun kalaki, depende kasi yun sa income. Pero parang nasa ano siya, maximum mo $600, $700 na siya every month. So sa 28,000 din yun. So yung iba dito, 5 anak, 6 anak. Basta real talk lang guys, saka yung tip ko sa inyo na kung gusto nyo makapunta dito sa Canada is hindi po siya madali, hindi siya ganun kabilis, lalo na yung process.
Hindi katulad dun sa ibang mga countries na ang daling makapasok. Pero, once naman na nandito na kayo, worth it talaga siya. For me hindi ko alam yung base experience ng mga ibang immigrants dito or ng mga ibang nandito ngayon. Kung handa ka magtrabaho, mag-ipon, talagang magtitiis ka para sa family mo, maghihintay ka ng opportunity kasi at first talaga ay magsisimula ka from scratch. Or i-improve mo kung ano man yung skills mo, tiis ka talaga at magtsatsaga. Then, for me, ay pwede ka talaga dito sa Canada. Always be positive na kapag may nano ka na, biglang nag-close tong tong pathway na to, tong caregiver pathway, ito yung inaabangan ko. Pero may nag-open naman na iba. Kumbaga, positive ka lang talaga. Kailangan ready ka. Use mo yung passport mo, gawin mo yung Canadian resume and cover letter mo. Kailangan yung may edge ka sa iba. Check ka kung meron ka mga connections dito sa Canada na pwede mo maging supporter o pwede kang tulungan employers na meron silang LMIA na approve na basahan mo lahat yung kahit maka 100, 1,000 kang pasa. Kung wala ka namang masyadong ginagawa or nasa jeep ka lang, nasa FX ka lang, FX ka lang, nasa van ka lang, tapos browse ka lang sa Facebook, huwag mo nang pag-aksahan na panahon yan. Yun lang yung mga gawin mo, magpasa ka kahit sino, kahit saan. Anong trabaho man yan, dishwasher, farm worker, food picker, basta lahat yan. O ako nga lang, kahit talagang papasukin ko. Kahit umana ko sa butas ng karayan para lang makapag-aral sa Canada. Kasi once na nandito ka na, mas easier na, mas madali na para sa'yo. Thank you guys for watching and always be positive and thank God for all the blessings. Babush!